Formal na inendorso ni Vice President Sara Duterte ang mga kandidato ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa darating na halalan sa Mayo. Sa pamamagitan po ng isang mensaheng binasa sa proclamation rally sa San Juan City nitong Pebrero 13, hinimok niya ang publiko na suportahan sina Senator Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Philip Salvador, Attorney Raul Lambino, Attorney Jesus Hindo, Jimmy Bondo, Representative Rodante Marcoleta at Pastor Apollo Kibuloy. Kapansin-pansin na hindi nabanggit ang pangalan ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Bagamat dati nang sinabi ni VP Sara na hindi siya mag-e-endorso ng kandidato, binigyan din niyang ngayon ang kapangyarihan ng taong bayan sa pagpili ng tapat at karapat-dapat na leader. Umatras na sa 2025 senatorial race ang cardiologist at health advocate na si Doc Willie Ong dahil po yan sa kanyang kalusugan. Sa isang social media post, kinumpirma niyang may cancer siya mula pa noong September 2024 kung saan natuklasan ang 16 by 13 by 12 cm na sarcoma sa kanyang abdomen. Sa ngayon naman ay patuloy siyang sumasailalim sa gamutan. Namataan po ang mga barko at helicopter ng China sa gitna po yan ng joint drills ng Pilipinas, Amerika at Canada sa West Philippine Sea ayon po yan sa AFP. Kinumpirma po yan ni AFP Public Affairs Chief Colonel Xerxes Trinidad na may presensya ng Chinese Navy, isang oceanographic surveillance vessel at isang helicopter, ngunit hindi ito nakialam sa aktibidad. Ayon naman kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., ang ikapito na Multilateral Maritime Cooperative Activity ay nagpapakita ng pagtutulungan ng mga bansa para sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Samantala, iginiit naman ng China na justified ang kanilang presensya at patrolya sa naturang karagatan. Nakapagtala po ang PBOX sa Taal Volcano ng dalawang volcanic tremors na tumagal po yan ng 1 hanggang 5 minuto. Ayon po sa nakalipas na 24 oras at base na rin po yan sa latest update ngayong araw po ng Biyernes. Samantala, patuloy naman po ang katamtamang pagsingaw ng bulkan kung saan umabot po sa 600 metro ang taas ng plume o usok na ibinuga nito. Napadpad naman ang singaw sa direksyong Timog-Kanluran at Timog-Kanluran bunsod po yan ang umiiral na hangin. Bukod dito, umabot naman po sa 448 na tonelada kada araw ang ibinugang sulfur dioxide o asupre mula po yan sa bulkan. Nananatili pa rin po sa alert level 1 ang Taal Volcano ayon po yan sa pinakahuling ulat ng PBOX. Ibig sabihin po niyan may bahagyang aktibidad pa rin po ang naturang bulkan. Pinapayuhan po ang mga residente sa mga kalapit na lugar na manatiling alerto at sundin ang abiso ng mga otoridad. Patuloy naman po na pinapalalahanan ng publiko na bawal pa rin pumasok sa loob ng permanent danger zone sa paligid ng Taal Volcano Island dahil po yan sa posibleng panganib na dulot ng biglaang pagsabog ng singaw o gas emission. Happy Friday po mga kabalisong. Ayon po sa Pag-asa, ang shoreline po ay makakaapekto sa extreme northern Luzon. Ngayong araw po yan ng Biyernes. Dahil dito asahan pa rin po ang maulap na kalangitan na may mga kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pulo-pulong mga pagkidlat at paggulog sa bahagi po ng Batanes at Babuyan Island. Samantala, mararanasan naman po sa parte po ng Northern Mindanao, sa Caraga, Davao Region, ang epekto naman po ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ. Magdadala po ito ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm. Sa natitirang bahagi naman po ng Mindanao, asahan naman po yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-ulan o pagkulog at pagkidlat. Bukod dito, ang eastern naman po ay magdudulot po yan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa parte po ng Bicol Region. Eastern Visayas, Mainland Cagayan, Isabela, Aurora at dito rin po sa parte ng Quezon. Dito naman po sa dako ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa, bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na panahon ang mararanasan na may posibilidad ng mga panandaliang pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Pinapayuhan naman po ang publiko na maging handa at patuloy na mag-monitor ng mga update mula po yan sa Pag-asa upang maiwasan ang anumang aberya dulot po yan ng masamang panahon. Ngayong araw ay tatalakayin natin ng isang paksa na tiyak na magpapangiti sa inyo.
Ang mga benepisyo ng pakikipaghalikan. Alam niyo ba na bukod sa pagpapakita ng pagmamahal, may mga epekto o positibong epekto rin ito sa ating kalusugan? Alamin natin kung ano ang mga ito. Una na riyan, ang pakikipaghalikan ay nakakapagpababa ng stress. Ayon sa mga pag-aaral, ang halik ay maaaring magpalakas ng ating immune system at makapagbigay ng makabuluhang stress relief. Maliban dyan, nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng ating immune system sa pamamagitan ng pagpapalitan ng laway na ipapasa ang iba't ibang bakterya na magiging daan upang mas mapalakas ang ating resistensya laban sa mga sakit. Pangatlo, ang pakikipaghalikan ay nagpapalabas ng tinatawag na happy hormones tulad ng serotonin, dopamine at oxytocin na nagpapabuti sa ating mood at nagbibigay ng pakiramdam ng kaligayahan. Maaari rin itong makatulong sa pagpapababa ng ating cholesterol levels. Sa isang pag-aaral na pag-alaman na bumababa ang stress level ng isang taong gumugugol ng 6 na linggong prioridad ang pakikipaghalikan at nakakaranas din sila ng pag-unlad ng kabuuang kolesterol. Kaya naman mga kabalisong, huwag natin ipagkait ang mga halik sa ating mga mahal sa buhay. Hindi lamang ito simpleng pagpapakita ng pagmamahal, kundi may mga benepisyo rin itong atid sa ating kalusugan at of course sa ating relasyon.